po mga boss, kabam nga po pala. So nandito tayo sa tabi ng lake. Ganda ng weather. Ayan. Dito ko naisip kasi ang sarap ng hangin. At mapapansin nyo, yan. Mahangin dito at maganda yung ambience. Pag-usapan na rin natin at malamang na-curious ka sa caption natin na 20 to 30k pesos. Pesos po yan. Magka-Canada ka pa ba? So mabilisan lang to guys kasi may pupuntahan din ako. Nangalakal. Nag-bike din ako. Guys, ito para wala nang paligoy-ligoy pa. 20k to 30k ba? Around that amount ba yung sinasahod mo sa Pilipinas? Wow! Regular ka na sa trabaho, malaki na yung rate mo, at may sarili ka ng bahay, hindi ka na nag-uupa kumbaga. Tapos, hindi ka na nagkakautang, hindi ka na kinakapos, na ibibigay mo lahat kumbaga sa pamilya mo. I suggest na wag ka na guys mag-Canada. Real talk lang tayo, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa, no? Real talk po tayo kasi lahat po ng nabanggit ko ay wala po ako niyan, kaya po ako nag-Canada. Kaya kung kayo po ay habol nyo ay para tumaas pa dun sa 20 to 30k monthly, ay wag na po, baka magulat lang po kayo. Lalo po kung mapuntahan nyo po ay nasa minimum wage. Alamin nyo po yung pupuntahan yung lugar. Kung halimbawa papunta na kayo dito o kung nagbabalak pa lang po kayo, alamin nyo po yung minimum doon. Alamin nyo po yung presyo ng upa ng bahay dito sa Canada, para na sa ganon makompute nyo po kung magkano ba ang matitira possible sa inyo. Kung nanonood nga po kayo sa mga nakaraang kong video, in-explain ko po doon kung magkano yung magagastos nyo po dito o yung cost of living, yung simula sa sasakyan, sa bahay, sa mga groceries, mga insurances, yung inyong data, yung internet. So yun po yung mga dapat na i-consider nyo kung kayo po ay pupunta dito. Kung magkano ba yung matitira po sa inyo after nyo po ikaltas yung lahat ng nabanggit ko. Yun nga, yung sa bahay, internet, grocery, sasakyan, o yung transportation nyo po kung kayo ay magko-commute. Yan yung magiging fare nyo po doon. So napakahirap talaga guys para sa akin, hindi ko kayo dinidiscourage. Kumbaga real talk lang tayo. Ako nga, magyayabang na po ako guys ng kaunti. So kami nga po nasa high wage po kami, pero kung makaipon man po kami, kumbaga magtitipid po kami talaga, at di na muna kami gagala kung saan saan. Di na kami bibili ng kahit na gusto talaga namin. Puro naka-add to cart na nga lang yung aking mga gustong bilhin sa online, kasi nga iniisip ko na ipunin na lang, kasi nga medyo pahirapan nga dito na, medyo mahal nga yung cost of living. So ayan, kung sahod lang po kasi yung habol mo nga, kasi nasabi ko sa nakaraang kong video, kung gusto mo lang mapataas doon sa 20 to 30k a month, wag na po, kasi ganun din po ang matitira sa'yo dito yeah, real talk lang po yung guys, ganun din yung matitira sa'yo. Lumayo ka lang. Pero ito naman ang pros. Yan, syempre sabi ko nga, kung ang habol mo ay mga benefits, panalo, ituloy mo na. Kung halimbawa gusto mo maiba yung environment mo, tulad nito guys, diba? Sariwang hangin. Wow! Yan, hindi polluted na lugar, tahimik, hindi makalat, walang traffic. Although sabi ko nga, may mga lugar na may traffic, yung mga nasa city, pero kung mapunta ka rin sa tulad nito, nasa Quebec kami, hindi pa kami nakaka-experience ng traffic dito. Walang traffic talaga, tahimik yung lugar, malinis, less crime. Ayun yung mga benefits na pwede nyong ma-experience, lalo na yung libreng hospital, di ba? Nasabi ko na po yan sa nakaraang kong video, panoorin nyo na lang po. Ayan po yung dati kong video, o yung nakaraan lang po yan, yung video ko na yan. Yun guys, ano yun yung mabuti, yung pag-isipan nyo ng mabuti, dahil yung pagpunta guys sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada, is kailangan dyan ay isang desisyon na talagang pinag-isipan. Huwag yung padalos-dalos po tayo, kasi buti kung pares ko po kayo ng sitwasyon, halos wala akong bahay, nag-uupa po kami, wala ako lahat ng assets na kumbaga yung may value
So wala akong kahit anong ari-arian na kumbaga may iwan dyan sa Pilipinas. Kaya talagang sapalaran po ako. Talagang pinilit ko po talagang makapag-Canada. Hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko. So sa awa naman ng Diyos mga boss, ang laki ng naitulong sa akin ng Canada. Kaya ito, yayabang po ulit tayo. Kahit papano po, napaayos po namin yung bahay ng misis ko. Wow! Kahit papano, nakawala po ako sa pagkalubog sa utang. Kasi kaya rin po ako nag-Canada kasi kinukulang po kami sa sahod. Actually, para sa akin nga, na-realize ko ngayon na hindi naman pala kulang yung sahod namin kasi sumasahod po kami ng around 20,000 a month po. Ano ko lang po talaga, mismanage yung finances, nagkamali ako ng mga desisyon, na-overwhelmed ako kasi na-regular ako sa trabaho. So yun po guys, hindi naman sa laki nga ng sahod o ng kinikita para tayo ay maka-save o maluwal yung ating buhay. Nasa diskarte natin yan kung paano natin siya budgetin, yung mga pera na pumapasok sa atin. So dito rin ganun din pwede ka rin malubog dito sa utang, depende rin sa'yo. So yun, buti yun yung mga na-realize ko. Kung hindi yun nangyari sa akin sa Pilipinas, malamang hanggang dito sa Canada ay lubog pa rin ako sa utang. Pero yun po yung pinagpapasalamat ko kasi natuto po tayo sa ating mga pagkakamali at yun yung sinishare ko sa inyo nang sa ganon maiwasan nyo na, o kung di nyo man maiwasan at least kahit papano mabawasan nyo na bigat na pagkakamali sa mga desisyon. Kaya importante rin na nanonood po kayo ng mga iba't ibang mga vlog, lalo na dito sa mga nasa Canada, nagsishare ng buhay nila dito. So importante po yun, maging resourceful po tayo para sa ganun hindi tayo pagulat. Alam natin kahit paano may idea tayo dito sa Canada, di ba? So aralin nyo po yung lugar na pupuntahan nyo dito sa Canada, yung magiging salary nyo po per hour, yung magiging bayad nyo po sa bahay, maliban na kung yung masortihan nyo yung company, libre kayo bahay, sana all. So sa amin, libre kami, 1 year nga lang. Pero malaking tulong po yan, malaking bagay. Kahit pa paano nakapag-adjust po kami sa budget. So ayun, na-share ko lang po guys. Wala po akong intensyon na i-discourage kayo o panginain ng loob nyo. Ituloy nyo kung yun nga yung mga nabanggit ko. So pag-isipan nyo, pag-aralan nyo yung mga sinabi ko. Hindi ko po kayo dinidiktahan. Hindi po ako magaling magsalita. So yan lang po ang sa abot ng aking makakaya at sa aking mga nalalaman, yung experiences ko po, sinishare ko po sa inyo. Nang sa ganun ay matulungan ko po kayo kahit sa simpleng paraan. So yan lang po, salamat po kung nakarating ka hanggang sa part na to. Maraming salamat po ulit at mag-iingat po tayo lagi sa araw-araw ng ating mga buhay. God bless po sa ating lahat mga boss.